May connection po to kay Franco Mabanta sa pagkakahuli niya. Connect po yan. Tingnan po ninyo ang nagiging reaction ng Malacanang dito. Okay? Ito po kasi, meron pong gustong batas na ipatupad, na ipasa itong si Robin Padilla. Kaya lang, ang problema, parang ayaw ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, ayaw niya. Ayaw niya. Makikita po sa sagot. Kayo po, sa tingin ninyo, bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Pag-usapan po natin. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Nako, ba't naman may ganon? Bakit naman napunta na naman tayo sa drug test? Sabihin na naman ni Claire Castro, ni Auntie Claire, ulit, drug test. Oh, napipindeho na yung tenga ni Claire Castro sa drug test. Ayaw niya yan. Oh, pag-usapan nyo ng lahat, wag lang drug test. Bawal yan. Oh, dito kay Bongbong Marcos. Ito po ay gagawin sa ilalim ng batas. Sa ilalim po ng batas, ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test at urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? Sa tingin po ninyo, ang tanong, susuportahan ba itong batas na hair follicle test mandatory taon-taon sa lahat po ng opisyal? Anong sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo susuportahan ng Malacanang? Obserbahan po ninyo itong sagot ni Claire Castro. At syempre, yan din ang sagot ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, di ba? Ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng... Lahat? Yes, lahat. Anong gusto mo? Lahat? Except si Bongbong Marcos? Hindi. Seriously, Claire, ganun ba gusto mo? Hindi, lahat po. Ang ibig po sabihin ng lahat, all. Kasi dapat nililinaw kay Claire Castro, Kasi yung hinuli at saka naaresto magkaiba. Dito parehas. Pag sinabing lahat, all. Naintindihan na, Claire? Ayos na. Pambirang abogado to. public at public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal or universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Ayun. Hindi pabor, di ba? Pinapasimple. Anong naobserbahan ninyo, di ba? Defensive si Claire. Halimbawa lang ako presidente at magkakaroon ng batas na drug test. Sasabihin ko sa spokesperson ko, hayaan mo. Kung gusto nyo, araw-araw pa Walang problema. Sa katunayan, dapat pinapalakpakan yung gusto mangyari ni Robin Padilla. Kasi isipin mo, mag-a-apply ka lang security guard, may drug test. Ayaw ni Claire yun. Ayaw niya para sa mga public officials. Mamamasukan ka, mag-a-apply ka ng trabaho, may drug test. Yung may hawak ng pera ng Pilipinas, hindi pwede. Yung pinakamataas na posisyon, hindi pwede. Ano sinasabi ni Claire? Ang tanong niya dito, mandatory ba? Kasi ang punto dito ni Claire, dapat random lang. Kaya lang, syempre, pag sinabi nating random, malakas ang presidente. Hindi mararandom ang presidente. Dapat mandatory lahat. In English, all. So napunan nyo napaka-defensive ng presidente natin. Kaya nga naman ang trust rating ni Bongbong Marcos, pababa ng pababa. Sinabi ni PRRD, presidente dati, bangag ka. Sinabi mismo ng kapatid mo, bangag ka. Tapos magkakaroon ng drug test, ayaw mo. Sasabihin lang ni Claire, hindi ko sinabing ayaw ko, di ba? Kaya lang labag sa batas. Hindi nga Kaya nga magkakaroon ng batas. Drug test. Sa pagkakaalam ko, hindi naman tayo abogado, bawal po ang drug test kung kumakampanya. Hindi yun karagdagan sa qualification, di ba? Pero kung gusto mo, pwede ka mag-drug test. Pero habang ikaw ay presidente, nasa batas din po na dapat nasa tamang kalusugan at kalakasan ng presidente. Kung tutuusin po, nasa batas na obligado ang presidente sabihin kung siya ay hindi niya na kayang manungkulan dahil sa kanyang sakit. Sa katunayan, ang sundalo ay pwedeng manghimasok at alamin ang tunay na kalagayan ng batas. Hindi po ako nagsabi niyan. Konstitusyon po yan. Nasa batas yan. Hindi
hindi man ako abogado, yan ay na ilang beses na po natin na-discuss. Kaya kung ang basihan lang ni Claire ay nasa batas, hindi mo pwedeng obligahin ng lahat. Teka muna, may pangkontra dyan. Dapat nasa tamang kalusugan ang presidente. Na ngayon ay kaduda ang kalagayan niya. Ayaw niya maglabas ng medical bulletin, takot siya sa drug test. Ito yung sinasabi natin. Look how guilty they are. How defensive they are. Diyan pa lang malalaman mo na ano ang tunay na kalagayan ng presidente. May connection po to kay Franco Mabanta sa pagkakahuli niya. Connect po yan. Tingnan po ninyo ang nagiging reaction ng Malacanang dito. Okay? Ito po kasi meron pong gustong batas na ipatupad, na ipasa itong si Robin Padilla. Kaya lang ang problema, parang ayaw ni Bongbong Marcos. Kung ako tatanungin, ayaw niya. Makikita po sa sagot. Kayo po, sa tingin ninyo, bakit ayaw ni Bongbong Marcos? Pag-usapan po natin. Ma'am, si Senator Robin Padilla, naghain po siya ng panukalang batas para po sa taunang mandatory drug testing sa lahat ng elected at appointed officials. Nako, ba't naman may ganon? Bakit naman napunta na naman tayo sa drug test? Sabihin na naman ni Claire Castro, ni Auntie Claire, ulit, drug test. Oh, napipindeho na yung tenga ni Claire Castro sa drug test. Ayaw niya yan. O, pag-usapan nyo ng lahat, wag lang drug test. Bawal yan. O, dito kay Bongbong Marcos. Ito po ay gagawin sa ilalim po ng batas. Ang test po ay gagawin sa pamamagitan ng hair follicle test, urine test. Susuportahan po kaya ng Malacanang ang batas na ito ng senador? Sa tingin po ninyo, ang tanong, susuportahan ba itong batas na hair follicle test mandatory taon-taon sa lahat po ng opisyal? Anong sa tingin ninyo? Lagay nyo sa comment section, ano sa tingin ninyo? Susuportahan ng Malacanang? Obserbahan po ninyo itong sagot ni Claire Castro. At syempre, yan din ang sagot ni Bongbong Marcos. Alam naman natin, di ba? Ang nais po ni Senator Robin Padilla ay lahat ng... Lahat? Yes, lahat. Anong gusto mo? Lahat? Except si Bongbong Marcos? Hindi. Seriously, Claire, ganun ba gusto mo? Hindi, lahat po. Ang ibig po sabihin ng lahat, all. Kasi dapat nililinaw kay Claire Castro, Kasi yung hinuli at saka naaresto magkaiba. Dito parehas. Pag sinabing lahat, all. Naintindihan na, Claire? Ayos na. Pambirang abogado to. Elected public officers na po. public officers. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board 2008, kung saan hindi po hinahayaan at ito ay labag sa konstitusyon at sa privacy kung lahat po, pag sinabi po natin lahat, universal testing, mandatory universal testing. Ang allowed lamang po ay ang random drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. So, ma'am, clarification lang po. Sinasabi niyo po na hindi po kayo pabor. Hindi ko sinasabing hindi pabor. Apo. Yan ay labag sa batas. Ayun. Hindi pabor. Di ba? Pinapasimple. Anong naobserbahan ninyo? Di ba? Defensive si Claire. Halimbawa lang ako presidente at magkakaroon ng batas na drug test. Sasabihin ko sa spokesperson ko, hayaan mo. Kung gusto nyo, araw-araw pa Walang problema. Sa katunayan, dapat pinapalakpakan yung gusto mangyari ni Robin Padilla. Kasi isipin mo, mag-a-apply ka lang security guard. May drug test. Ayaw ni Claire yun. Ayaw niya para sa mga public officials. Mamamasukan ka. Mag-a-apply ka ng trabaho. May drug test. Yung may hawak ng pera ng Pilipinas, hindi pwede. Yung pinakamataas na posisyon, hindi pwede. Ano sinasabi ni Claire? Ang tanong niya dito, mandatory ba? Kasi ang punto dito ni Claire, dapat random lang. Kaya lang, syempre, pag sinabi nating random, malakas ang presidente. Hindi mararandom ang presidente. Dapat mandatory lahat. In English, all. So napunan nyo napaka-defensive ng presidente natin. Kaya nga naman ang trust rating ni Bongbong Marcos, pababa ng pababa. Sinabi ni PRRD, presidente dati, bangag ka. Sinabi mismo ng kapatid mo, bangag ka. Tapos magkakaroon ng drug test, ayaw mo. Sasabihin lang ni Claire, hindi ko sinabing ayaw ko, di ba? Kaya lang labag sa batas. Hindi nga Kaya nga magkakaroon ng batas. Drug test. Sa pagkakaalam ko, hindi naman tayo abogado, bawal po ang drug test kung kumakampanya. Hindi yun karagdagan sa qualification, di ba? Pero kung gusto mo, pwede ka mag-drug test. Pero
habang ikaw ay presidente, nasa batas din po na dapat nasa tamang kalusugan at kalakasan ng presidente. Kung tutuusin po, nasa batas na obligado ang presidente sabihin kung siya ay hindi niya na kayang manungkulan dahil sa kanyang sakit. Sa katunayan, ang sundalo ay pwedeng manghimasok at alamin ang tunay na kalagayan ng batas. Hindi po ako nagsabi niyan. Konstitusyon po yan. Nasa batas yan. Hindi man ako abogado, yan ay na ilang beses na po natin na-discuss. Kaya kung ang basihan lang ni Claire ay nasa batas, hindi mo pwedeng obligahin ng lahat. Teka muna, may pangkontra dyan. Dapat nasa tamang kalusugan ang presidente. Na ngayon ay kaduda ang kalagayan niya. Ayaw niya maglabas ng medical bulletin, takot siya sa drug test. Ito yung sinasabi natin. Look how guilty they are. How defensive they are. Diyan pa lang malalaman mo na ano ang tunay na kalagayan ng presidente.